Musika. Magandang hapon po sa inyong lahat, ma'am at sir. Ako po si Amihan Santos, ngunit maaari niyo po akong tawaging Amihan na lamang. Ako po ay 26 na taong gulang at nagmula sa napakagandang probinsya ng Nueva Ecija. Naniniwala po ako sa kasabihang, kapag ang saging ay kulay berde, hilaw pa ito. Kapag dilaw naman, hinog na. Ngunit kapag kulay tsokolate at matigas na, aba, turon na yan. Sa sandaling iyon, bumalat ang katahimikan sa living area ng mansyon ng pamilya Fabregas. Ang lahat ng naroon ay tila natigilan sa kakaibang paraan ng pagpapakilala ni Amihan. Halos maramdaman ang paglaglag ng kanilang mga panga. Kung hindi lamang tumawa ng malakas ang lady of the mansion na si Luz Biminda Reyes, marahil ay magiging isang napaka-awkward na sandali iyon. Napakaaliw niya. Gusto ko na siya agad, masiglang sabi ni Aldrich, ang bunso sa pamilya Fabregas, habang patuloy ang kanyang pagtawa. Maraming salamat po, sir. Gusto ko rin po kayo, pero bilang nakababatang kapatid lamang. Hanggang doon lang po talaga, pasensya na po. Mahirap na kung magkamali ng akala, pabirong sagot ni Amihan, na siyang muling nagpasaya at nagbigay ng tawanan sa buong living area. Nako, pasensya na po kayo sa pagiging masayahin at minsan ay makulit nitong pamangkin ko, sabat ng tiyahin ni Amihan na nasa tabi niya. Ganyan lang po talaga siya, medyo luka-luka, pero napakabait at maaasahan, dagdag pa nito habang pasimpleng kinurot si Amihan. Hindi, okay lang, Ate Teresita. Nakakatuwa nga siya. Ang sakit ng pangako sa kakatawa dahil sa kanya. Kakakilala pa lang namin. Pero alam kong mas magiging masaya at buhay ang mansyon mula ngayon na nandito na siya, ani Janica, na may malaking ngiti habang nakatingin kay Amihan. Maligayang pagdating sa mansyon ng mga Fabregas, Amihan. Napakasaya mo. Tama nga ang sabi ni Ate Teresita na good vibes ka lang lagi. Sana'y magustuhan mo rito, sabi naman ni Sir Zion, ang asawa ni Janica. Maraming salamat po, ma'am, sir, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging pansamantalang kasambahay para sa tita Teresita ko. Pangako po, gagalingan ko at magiging tapat sa aking tungkulin, magalang na sagot ni Amihan. Hindi naman talaga si Amihan ang orihinal na napili para sa posisyon. Ang ate Myron niya ang dapat sana, ngunit dahil may anak itong kailangang alagaan at tumutulong pa sa kanilang ina sa maliit na kantina, si Amihan na lamang ang nagboluntaryo. Hindi naman sila kapos sa pera, may maliit silang sakahan, kantina, at isang parlor na pagmamayari ni Amihan. Ngunit tinanggap niya ang alok ng tiyahin dahil sa simpleng pangarap, makarating ng Maynila. Noon pa man, nais na niyang makita ang lungsod, ngunit hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. Kaya nang dumating ang pagkakataon, kahit pansamantalang kasambahay, ay tinanggap niya ito. Sa mansyon, naroon ang mag-asawang Janica at Zion, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Arwin, 20 taong gulang, at Aldrich, 19 na taong gulang. Magandang hapon po ulit, mga sir, maghiliw na bati ni Amihan sa magkapatid. Nako, ang popogi nyo naman. Parang pinagmanahan talaga sa mommy at daddy nyo. Pero teka, di ba po 3 kayo? Nasaan po ang isa? Tanong niya sa mag-asawa, naalala ang nabanggit ng tita Teresita niya. Oo, 3 nga sila. Ang panganay namin ay si Gabriel, pero madalas siyang late umuwi dahil siya na ang namamahala sa kumpanya ng daddy niya, paliwanag ni Janica. Gusto mo bang makita si Kuya Gabriel, Ate Amihan? Heto ang picture niya, masiglang singit ni Aldrich habang iniaabot ang cellphone. Pagkakita ni Amihan sa larawan, halos mapaluhod siya sa gulat. Grabe, ayos ka lang ba? Amihan, nag-aalalang tanong ni Janica habang ainal-alayan siya ni Aldrich at ng tiyahin niya. Ayos lang po, hindi ko lang kinaya ang kagwapuhan ng panganay nyo. Diyos ko po, tao ba ito o Greek god? Ang tangos ng ilong, ang ganda ng mga mata, at ang perfect ng mukha. Panalong panalo talaga, bulalas niya, na ikinatawa ng lahat. Amihan, magtigil ka nga. Nakakahiya. Ano ba? Sabat ng tiyahin niya habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ang mabuti pa, ihatid mo na siya sa kwarto niya, Ate Teresita. Kami naman ay aalis na rin. May flight kami ni Mrs. Nice meeting you, Amihan, sabi ni Zion bago tuluyang magpaalam. Nagpasalamat ang tiyahin niya sa mga Fabregas bago siya hinayla palayo. Habang naglalakad sila sa mahabang hallway patungo sa quarters,
hindi mapigilan ng tiyahin niya ang maglabas ng inis. Amihan Santos, nakakahiya ka talaga. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo kanina, ani ng tiyahin niya, sabay hawak sa sentido na tila na-stress. Tita, relax lang. Nadala lang ako ng emosyon. Ang gwapo naman kasi talaga ni Sir Gabriel Salazar. Diyos ko, tita, pati pangalan niya, ang sarap pakinggan. Gabriel Salazar, parang musika sa tenga, sagot ni Amihan na may kasamang palusot at ngiti. Amihan Santos, utang na loob. Ang bibig mo, bata ka. Wala kang preno, sita ng tiyahin niya, sabay turo sa kanya. Hala, tita, judgmental agad. Ang ibig ko lang sabihin, ang ganda kasi ng pangalan niya, yun lang naman, sagot ni Amihan, na halos tumirik naman ang mata ng tiyahin niya sa inis. Hay, ewan ko sa'yo, Amihan. Pero seryoso, mag-behave ka rito, ha? Bawasan mo ang pagiging makulit mo, lalo na kapag kaharap mo si Sir Gabriel. Seryosong tao yun, at may pagkasuplado pa. Ayaw niya ng maingay. Kaya kung ayaw mong mawalan ng trabaho kahit substitute ka lang, sasabihan ko ang tatay mo na pauwiin ka na agad. Diyos ko, nag-aalala ako na baka magkalat ka lang dito, paalala ng tiyahin niya na puno ng pag-aalala. Biro lang naman, tita. Pero promise, seryoso na ako. Pagbubutihin ko talaga ang trabaho ko rito. Hindi kita ipapahiya, sayang din ang sahod, tita. Ang laki pala. Parang triple na ng kita ng parlor ko sa isang buwan, sagot ni Amihan na may kasamang ngiti at kumpiyansa. Oo, mababait at galante talaga ang mga Fabregas. Hindi nila tinatrato na iba ang mga tauhan nila. Kaya tumano ka rito at gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Huwag mong abusuhin ang kabaitan nila, sagot ng tiyahin niya na may halong babala. Tumango-tango na lang si Amihan habang papunta sila sa silid ng tiyahin niya, na pansamantala niyang gagamitin. Tinulungan pa siya ng tiyahin niya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit habang ipinaliwanag ang mga magiging responsibilidad niya sa mansyon. Amihan, makinig ka. Ang trabaho ko rito ay asikasuhin ang tatlong magkakapatid at ipaghanda ang mga pangangailangan nila. Pero dahil nag-aaral pa sina Sir Arwin at Sir Aldrich, madalas silang nasa kondo kapag weekdays. Kapag weekends lang sila umuuwi rito. Kaya ang madalas mo lang makakasama ay si Sir Gabriel Salazar, excited na sabat ni Amihan, dahilan para pandilatan siya ng tiyahin niya. Oo, siya nga, pero pinaalalahanan na kita kanina, Amihan. Ayusin mo ang trabaho mo rito, seryosong sabi ng tiyahin niya, na puno ng diin. Si tita naman, wala talagang tiwala sa akin. Ako na nga ang bahala. Hindi kita ipapahiya, promise talaga yan, sagot ni Amihan na may kasamang taas ng kamay na parang nanunumpa. Napailing na lang ang tiyahin niya. Hay, bakit ba ako pumayag na ikaw ang pumalit sa akin? Tanong nito sa sarili habang umiiling. Matapos ipaliwanag ng tiyahin niya ang mga tungkulin ni Amihan sa mansyon, nagpaalam na ito. Nang araw ding iyon kasi ang biyahe nito pabalik ng Nueva Ecija. Hinintay lang talaga siya nito para maipakilala sa mga amo at maipaliwanag ang mga gagawin niya. Sa gabing iyon, malalim na ang gabi, ngunit gising na gising pa rin si Amihan. Siguro ay naninibago pa siya sa bagong kapaligiran, kaya naman tumayo na lang siya at naglagay ng clay mask sa mukha, isang nightly routine niya. Tatambay na lang siguro ako sa pool area nila, bulong niya sa sarili bago lumabas ng silid. Habang palabas siya ng mansyon, nakarinig siya ng ingay mula sa harapan. May yabag at boses na tila lasing na kumakanta. Sino yun? Ang tsaka naman ng boses, bulong niya sa sarili, sabay lakad papunta sa pinagmulan ng ingay. Pagdating niya sa living area, nakita niya ang anino ng isang lalaki na dahan-daang umaakyat sa hagdanan. Si Sir Gabriel ba yun? Mukhang lasing, tanong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lalaki. Sir Gabriel, tawag niya. Ngunit nang humarap ito sa kanya, nanlaki ang mata nito at napasigaw. Who the hell are you? Sigaw nito, na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hoy, sir, kalma lang. Huwag kang sumigaw, baka magising ang lahat, sagot ni Amihan na nagulat din. Pero umatras ang lalaki. Don't come near me, ghost, dyan ka lang. Hala, ghost, ang ganda ko namang ghost, sagot ni Amihan na natatawa pa. Huwag kang lalapit, hindi pa natatapos ni Gabriel ang sasabihin ng madulas ito sa kaka-atres. Bumagsak ito sa sahig at nawalan ng malay. Hala,
Sir Gabriel, dali-daling sigaw ni Amihan habang sinaklalahan ito. Sa mga sandaling iyon, narinig niya ang yabag ng isa pang tao pababa ng hagdanan. What happened? Tanong ni Arwin, na may dalang libro at nakasalamin pa. Nako, Sir Arwin, pa-help naman ako. Nadulas si Sir Gabriel, tapos nawalan ng malay, sagot ni Amihan na nag-aalala. Habang inaasikaso si Gabriel, napansin ni Arwin ang mukha ni Amihan. Ate Amihan, kaya pala napagkamalan kang multo. Ang puti ng clay mask mo, tapos naka-white ka pa. Napahawak si Amihan sa mukha niya. Doon niya lang naalala ang facial mask na suot niya. Kaya naman pala natakot si Gabriel sa kanya. Diyos ko, ang cute naman. Ang laki-laki ng kuya mo, pero takot pala sa multo, natatawang sambit ni Amihan habang tumutulong kay Arwin. Sige, Sir Arwin, patulong na lang ako. Dalhin na natin siya sa kwarto niya. Magkasama nilang inalalayan si Gabriel Salazar, na tila wala pa rin sa sarili. Dahan-dahan nilang inakyat ang hagdanan, maingat upang hindi ito mabitawan, hanggang sa may pasok nila siya sa kanyang silid. East, ghost, mahina ngunit naririnig na ungol ni Gabriel habang maingat siyang inihiga sa kama. Salamat sa tulong, Ate Amihan Santos. Ako na ang bahala kay kuya mula rito, sabi ni Arwin habang inaalis ang sapatos ng kuya nito. Ay, sir, ako na po. Trabaho ko naman po ang pagsilbihan kayo. Magpahinga ka na lang o mag-aral ulit, magalang na tugon ni Amihan. No, really, ako na. Hindi mo rin naman kayang buhatin si kuya para bihisan. Isa pa, huhuberin ko siya. Hindi naman maganda na makita mo siya sa ganong estado, paliwanag ng binata. Huhuberin siya. Ay, sige, tutulong na ako, sir, mabilis na sagot ni Amihan na may kasamang tawa. Napatingin si Arwin sa kanya, halatang nagtataka sa kanyang kilos. Tumawa na lang si Amihan bilang sagot sa tingin nito. Sige po, aalis na ako, sir. Pero kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako, paalam niya bago tuluyang lumabas ng silid at bumalik sa kanyang kwarto. Hay, ang gwapo talaga ni Sir Gabriel Salazar. Kaya lang, napagkamalan pa akong multo, bulong ni Amihan sa sarili. Ang ganda ko naman para maging multo. Hay, makapaghilamos na nga lang, dagdag pa niya bago tinungo ang banyo upang maghilamos at maghanda na para matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Amihan upang tumulong sa paghahanda ng almusal para sa mga amo. Habang nagluluto sila kasama ang tagaluto na si Riza, nakaedad ng tiyahin niya, napag-usapan nila ang nangyari noong gabi. Si Sir Gabriel pala ang narinig kong sumigaw kagabi. Paglabas ko naman, wala na akong naabutan, kwento ni Riza habang nagsasangag ng kanin. Ay, Ate Riza, kung nakita mo lang ang mukha niya kagabi, matatawa ka talaga. Aba, ang gwapo-gwapo, ang makhong lalaki, pero takot sa multo, natatawang sagot ni Amihan. Napangiti na lang si Riza sa kwento ni Amihan, ngunit natigil ang tawanan nila nang may tumikim sa likuran nila. Is there something funny? Ang aga-aga, ang ingay, ani ng isang malalim na boses. Napalingon si Amihan at napalunok nang makita si Gabriel Salazar. Wala itong suot na pang-itaas, kaya't kitang-kita ang kanyang matipuno at mayabang na abs. Magulo rin ang buhok nito, na tila mas nadagdagan pa ang kanyang kagwapuhan. Ate Riza, may palaman ba tayo dyan? Parang kapit pandesal na lang yata ang gusto kong almusal, wala sa sariling sambit ni Amihan habang nakatitig sa abs ni Gabriel. Excuse me, tanong ni Gabriel na tila nagtataka. Napatingin si Amihan sa mukha nito, na ngayon ay salubong na ang mga kilay. Who are you? Ikaw ba ang pumalit kay Ate Teresita? Tanong nito. Excited na tumango si Amihan at mabilis na lumapit. Ako nga po, sir. Ako si Amihan Santos Belfulgar, 26, from Nueva Ecija, single. Pamangkin ako ni Tita Teresita at hindi natapos ni Amihan ang pagpapakilala ng itaas ni Gabriel ang kamay nito, na tila pinapatigil siya. Sa laki ng kamay nito, parang kayang-kaya nitong takpan ang buong mukha niya. Stop talking. My question is only answerable by yes or no. Hindi ako humingi ng paliwanag. So stop talking. Ayoko ng maingay, malamig na sabi nito bago siya nilampasan. Diretso itong nagtungo sa refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Naiwang nagulat si Amihan sa inasal nito. HM, gwapo nga, suplado naman.
Matatakotin pa sa multo, pabulong niyang sabi, ngunit tila narinig ito ni Gabriel. Bigla itong bumaling sa kanya, at ang mukha nito ay hindi may pinta. What did you just say? Tanong nito, na puno ng diin. Lumapit ito sa kanya, at tila may naalala. So it was you, that stupid, ugly ghost, last night, sabi nito na may halong inis. Nanlaki ang mata ni Amihan sa narinig. Kahit hanggang balikat lang siya nito, nilabanan niya ito ng titig. Sir, grabe ka naman maka-stupid, at ugly. Hindi ako multo, sir. Ito buhay ako. Naka-clay mask lang ako kagabi kaya, muli, hindi na naman niya natapos ang sasabihin ng bale wala siyang nilampasan ng lalaki. Napakadaldal. Dalhan mo na lang ako ng pagkain sa taas. Ate Riza, ikaw na ang maghatid. Okay, anito bago tuluyang lumabas ng kusina. Ang suplado nga talaga ng isang yun. Aba, hindi porkit gwapo siya at yummy ay pwede na niya akong sabihan ng stupid at ugly. Bulalas ni Amihan matapos makalayo si Gabriel. Hoy, tumahimik ka na, Amihan, awat ni Riza habang umiiling. Mamaya marinig ka pa ni Sir Gabriel, yari ka talaga. Ganun lang talaga siya. Ayaw niya ng maingay, lalo na kapag umaga. Halika na, tulungan mo na lang ako. Maya-maya, bababa na rin ang dalawa nating sir. Sa unang araw pa lang ni Amihan Santos sa mansyon, tila nabadshot na siya kay Gabriel Salazar. Dahil sa nangyari kagabi, ipinagutos nito na huwag muna siyang mag-asikaso sa kanya. Sa halip, si Riza ang nagdala ng almusal nito ngayong umaga, habang naiwan si Amihan upang asikasuhin ang dalawang kapatid ni Gabriel. Napagkamalan ka daw niyang multo dahil sa suot mo at sa clay mask. Kamukha mong araw, natatawang sabi ni Aldrich habang masiglang kumakain. Sayang, hindi ko nakita kagabi. Tulog na kasi ako. That was so epic for sure, dagdag pa nito habang patuloy sa pagtawa. Tahimik namang kumakain sa tabi nito ang kuya niyang si Arwin, na tila walang balak makisali sa usapan. Hindi ko naman kasalanan yun, no. Lumabas lang ako kagabi kasi hindi ako makatulog. Plano ko sanang tumambay sa pool nyo. Kaso narinig ko siyang kumakanta. Nilapitan ko siya para sana bumati at alalayan. Pero ayun, sumigaw siya at tinawag akong multo. Nadulas tuloy siya at nawalan ng malay, kwento ni Amihan, na lalong ikinatawa ni Aldrich. Talaga, damn, that's so funny. You know what, naalala ko tuloy ang kwento ni na mom and dad. Parang may similarity sa nangyari sa inyo, ani Aldrich na aliw na aliw. Na-curious naman si Amihan sa sinabi nito. Alam na niya ang ilang kwento tungkol sa pamilya mula sa tiyahin niya, pero mukhang may mga bagay pa siyang hindi naririnig. Bilang isang babaeng mahilig sa kwento, hindi niya ito pinalampas. Talaga, ano namang kwento yun? Oy, kung okay lang, kwento mo, sir, No pressure, ayoko namang manghimasok, magalang niyang sabi, sabay ngiti. No, ate, it's okay. Hindi naman tinatago ni na mom and dad to, and they're even proud of their love story. If hindi mo pa alam, dating trabaho rin si mom kay dad bilang yaya ni Kuya Gabriel. Our mommy is not Kuya's biological mother, but he loves her like his real mom. So ayun na nga, nung unang dating ni mom sa mansion ni dad, napagkamala ni mom na magnanakaw si dad isang gabi. Nahampa niya ng Wallace Tambo ang ulo ni dad. Nagkabukol nga raw yun, sabi ni mommy. Pero doon nagsimula ang love story nila, kwento ni Aldrich na may halong komedya, dahilan para mamangha si Amihan. Naalala na ni Amihan ang kwento mula sa tiyahin niya, pero hindi nito nabanggit ang unang pagkikita ng mag-asawa. Bigla tuloy siyang kinilig sa ideyang pumasok sa isip niya. Hala, almost pareho nga sa amin. Baka kami rin ang magkatuluyan ng suplado niyong kuya. Kami pala ang endgame, pabirong sabi niya, na para bang kinikilig. Naputol ang kanyang pag-iilusyon nang magsalita si Arwin. I doubt it. Ayaw ni kuya sa lahat ay makulit at maingay. And you have both, Ate Amihan. I'm sorry, pero mababa ang chance, prangkang sabi nito. Napanganga si Amihan. Grabe ka naman, Sir Arwin. Binasag mo naman agad ang kaligayahan ko. Baka lang naman, sagot niya, kahit na medyo nasaktan siya. Ngunit nanatiling tahimik si Arwin at nagpatuloy lang sa pagkain. Basta ako, Ate Amihan, boto ako sayo. I like you already, ani Aldrich na may kasamang thumbs up. Bumalik ang kumpiyansa ni Amihan.
ay ikaw na talaga ang favorite ko, baby boy. Buti ka pa, supportive, pabirong sabi niya, sabay kurot sa pisngi nito. Naputol ang kasiyahan nila nang makita nilang pababa ng hagdan si Gabriel Salazar. Mabilis na inayos ni Amihan ang sarili at nagpaalam sa magkapatid. Ah, Sir Gabriel, aalis na po kayo, tanong niya kahit halata naman. Naka-business attire na kasi ito, kaya ibang klaseng kagwapuhan na naman ang nakita niya. Obviously, may kailangan ka ba? Malamig na tanong nito. Wala naman po, sir. Gusto ko lang humingi ng sorry sa nangyari kagabi. Hindi ko naman intensyon na takutin kayo. Babatiin at aalalayan ko lang sana kayo kasi mukhang nakainom kayo kagabi. Kaya lang, matatakutin pala kayo sa multo. Nakita nyo lang ako na nakakast, napasigaw na kayo at nawalan ng malay. Pinagtulungan pa namin kayo buhatin ni Sir Arwin kasi ang bigat nyo, kwento niya. Ngunit habang tumatagal ay sama-sama ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel. Are you really apologizing or insulting me? Malamig na tanong nito. Biglang napagtanto ni Amihan ang mga sinabi niya. Bakit niya nasabi ang mga iyon? Ang daldal talaga niya. Akmang magsasalita pa siya nang pigilan siya ni Gabriel. You know what? It's okay. Hayaan mo na lang. Just keep your mouth shut kapag nasa paligid ako. Naiirita ako sa kadaldalan mo, sabi nito bago siya nilampasan. Napanguso si Amihan. Hindi naman siya nasaktan dahil nabalan na siya ng tiyahin niya tungkol sa ugali nito. Lumagpas si Gabriel at nagpaalam sa mga kapatid bago tuluyang umalis. Napakamot na lang ng ulo si Amihan. Mukhang mahirap ang request na huwag magsalita kapag nasa paligid si Gabriel. Pero ayaw ko namang mapahiya si Tita Teresita. Sige na nga, susubukan kong mag-behave, sabi niya sa sarili. Habang iniisip ito, kinagat niya ang hotdog na itinago niya sa apron. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Amihan na huwag maging madaldal para mapalapit kay Gabriel. Ngunit kahit anong gawin niya, tila hindi siya pinapansin nito. Kakausapin lang siya kapag may iuutos. Ang boring naman ng araw na to. Wala na sila Aldrich. Wala tuloy akong kakulaitan, bulong niya sa sarili. Bamantong hininga si Amihan Santos habang abala sa paghuhugas ng pinggan. Umalis na kasi kahapon ang magkapatid na sina Aldrich at Arwin upang bumalik sa kanilang kondo dahil may pasok na sila sa trabaho. Balik sila sa mansyon sa darating na weekend pa lamang. Siguro, mas mabuti pang maglinis na lang ako ng mga kwarto ng mga poging Fabregas mamaya. Para naman may magawa ako, mahina niyang bulong sa sarili, na may bahagyang ngiti sa labi. Matapos niyang tapusin ang mga pinggan, nagpaalam siya kay Riza na aakyat siya sa ikalawang palapag upang linisin ang mga kwarto ng magkakapatid. Inuna niya ang kwarto ni Arwin na halos wala naman siyang nagawa dahil napakalinis at maayos na nito. Kabaliktaran naman ang kwarto ni Aldrich, kung saan tila may kalat sa bawat sulok na kanyang tinitingnan. Ibang klase rin talaga ang batang yun. May pagkasalaula. Hay, naaalala ko tuloy ang kapatid kong si Melvin. Parang si Aldrich rin, pasaway, naiiling niyang sabi habang maingat na sinusungkit ang mga kalat sa ilalim ng kama nito. Pagkatapos linisin ang kwarto ng bunso, nagtungo na siya sa kwarto ni Gabriel Salazar. Agad niyang napansin ang kaibahan nito, malinis at maayos, ngunit may kakaibang presensya sa paligid. Amoy pa lang, alam mo ng pogi ang may-ari, pabirong sabi niya habang napapapikit at ninanamnam ang mabangong samyo ng silid. Hindi iyon ang unang beses na nakapasok siya roon, ngunit pakiramdam niya ay parang laging bago ang karanasan. Kahit wala halos linisin sa kwarto, nagdesisyon pa rin siyang maglinis. Nag-vacuum siya ng sahig, nagkuskus ng banyo, at nagpagpag ng mga bedsheet at unan. Hindi niya napigil ang yakapin ang mga unan ng paulit-ulit, tila ba may kakaibang kasiyahan sa kanyang ginagawa. Sa kama siya natagalan, dahil hindi niya napigil ang humiga at magpagulong-gulong. Ang lambot, my gosh, nabubuhay ang pagiging babaeng bakla ko sa kaharatan. Shoota, maharat niyang sigaw habang kumakawag sa ibabaw ng kama. Nang mapagod at masatisfy ang kanyang kalandian, bumangon siya at inayos muli ang kama. Habang papalabas na siya ng kwarto, may nahagip ang kanyang malilikot na mata. Mahilig pala siyang magbasa, aniya habang palapit sa koleksyon ng mga librong nakapatong sa estante. Ngayon lang niya napansin ang mga iyon. Ano naman kaya ang binabasa niya? Tanong niya sa sarili habang unti-unting inisa-isa ang mga libro. Ngunit sa ikatlong dampat niya, natigilan siya. Hala, shoota, ano to?
From Harry Potter to Lord of the Rings, tapos ito. Binasa niya ang pamagat, lihim ng umuugang papag. Hindi niya naiwasang tumawa sa nabasang titulo. Binuklat niya ang libro at halos mawalan siya ng hininga sa kakatawa nang mabasa ang unang linya. Sinunggaban ni Julio si Juanita at siniil ito ng maalab na halik. Itinulak niya ito sa kama at itinutok ang naghuhumindig nitong alaga sa, ay, syuta. Ang wild naman itong libro na to. Nagbabasa pala si Sir Gabriel ng ganito, gulat niyang sabi na may halong tawa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang bumukas ang pinto ng silid. Hey, what the hell are you doing with my stuff? Galit na tanong ni Gabriel Salazar nang makita siyang hawak ang libro nito. Mabilis nitong inagaw ang libro mula sa kanya. Nagulat siya sa biglaang pagdating nito, lalo na't maaga pa, hindi pa man alas 5 ng hapon. Ah, sorry, sir. Naglilinis kasi ako tapos nakita ko yung libro. Nagbabasa ka pala ng ganyan, sir. Ang wild may pang-aasar sa tono niyang sabi. Kitang-kita niya ang unti-unting pamumula ng mukha nito, na tila hindi makatingin ng diretso sa kanya. It's not mine, mariing sagot nito. Kanino pala, sir? Nandito sa bookshelf mo, nakahanay pa sa mga Harry Potter at Lord of the Rings mo, aniya, hindi pa rin mapigilan ang pang-aasar. Hindi nga sa akin. Okay, binigay lang yan ng kaibigan ko. But I haven't read it yet. Bakit ba kasi nakikialam ka? Lumabas ka na nga ng kwarto ko, galit na sabi nito habang marahan siyang itinulak palabas. Tumawa na lang si Amihan at lalong inasar ang amo. Namumula na ang buong mukha, sir. Guilty ka, no? Kahit alam niyang mapipikon na naman ito, hindi niya mapigilan ang pang-aasar. Nakukyutan kasi siya sa reaksyon nito, ang pamumula ng mukha at ang mabilis nitong pagkairita. Pagsara ng pinto, kinatok niya ito ng sunod-sunod. Sir, anong nangyari nung itinutok na ni Julio ang kanyang naghuhumindig na syarap? Malakas niyang biro, Amihan Santos, sigaw ni Gabriel mula sa loob ng kwarto. Humalakhak siya at tumigil na sa pang-aasar. Tama na sa kanya ang makita ang amo na namulan ng ganoon. Ayaw rin niyang masyadong mapaikan ito at baka maapektuhan pa ang trabaho niya. Sir, bababa na po ako para makapaghanda ng hapunan. Bumaba ka na rin ha. Mamaya mo na lang basahin ang lihim ng umuugang papag ni Julio at Juanita pagkatapos mong kumain, mapang-asar niyang sabi habang papalayo sa pintuan. Samantala, nang maiwan si Gabriel sa kanyang silid, malalim siyang napabuntong hininga. Pagod na nga ang kanyang isip at katawan mula sa maghapong trabaho sa engineering firm na ipinamana ng kanyang ama, tapos ganito pa ang aabutan niya sa bahay. Halos 1 linggo pa lang sa mansyon si Amihan bilang pansamantalang kapalit ng tiyahin nito, ngunit tila sakit na ito ng ulo niya. Aaminin niyang maganda si Amihan, maputi, makinis ang balat, at may maamong mukha na parang manika. Ngunit sa tuwing baboka ang bibig nito, tila hindi niya mapigilan ang pagkahilo sa kadaldalan at kaingayan nito. Pinalagpas na niya ang unang beses nilang pagkikita, ngunit ngayon ay may bago na namang kapulyahan. I don't think I can live with that crazy woman anymore, pika niyang sabi habang dinampot ang cellphone upang tawagan ang kanyang ina na nasa Australia kasama ang ama. Oh, hello, anak. Napatawag ka. May problema ba? Agad na tanong ng kanyang ina nang sagutin nito ang tawag niya. Yes, ma'am. I have a problem, mabilis niyang tugon, halatang may bigat ang iniisip. Anong klaseng problema naman yan, anak? Sa kumpanya ba? Magsalita ka lang, anak. Nakikinig ang daddy mo, nasa tabi ko siya ngayon, tanong ulit ng kanyang ina, may bahagyang pag-aalala sa boses nito. Saglit na natahimik si Gabriel Salazar, tila nagdadalawang isip kung itutuloy ba niya ang balak na isumbong si Amihan Santos. Alam niyang hindi naman ganoon kalaki ang isyu, ngunit hindi na rin niya matiis ang mga kalokohan nito. Well, it's about Amihan Santos, ma'am, sa wakas ay sagot niya, matapos makapagpas siya. Hindi niya layunin na mawalan ng trabaho si Amihan, lalo pat pansamantala lamang itong naninilbihan sa kanila. Gusto lang niyang mailabas ang inis at may paabot ang reklamo sa kanyang ina. Anong problema kay Amihan Santos, anak? May nangyari ba? Tanong ng kanyang ina, halatang naguguluhan. Ma'am, she's crazy. Baliw. Ang madaldal na babaeng yun, direkta niyang sagot, na may halong inis. Ha? Anong baliw? Sandali nga, anak. Hindi kita maintindihan ng maayos. Can you please explain it to me?
Ano bang nangyayari? Tanong muli ng ina, ngayon ay mas seryoso na ang tono. Huminga siya ng malalim upang maghanda sa pagsasalaysay. Sinimulan niya ang kwento sa unang gabi kung saan napagkamalan niyang multo si Amihan, dahilan upang madulas siya at mawalan ng malay. Isinunod niya ang mga araw na hindi niya matiis ang ingay at kadaldalan nito. At sa huli, ikinwento niya ang nangyari kanina, ang pangingialam nito sa kanyang mga gamit. Ngunit, hindi na niya ikinwento ang eksaktong bagay na ginalaw nito. Nahihiya siyang sabihin na nakita ni Amihan ang erotic book na regalo ng isang kaibigan. Ayaw din niyang asarin siya ng ina, na alam ang pagkahilig niya sa pagbabasa. That's all, ma'am. I don't think kaya pa ng utak ko ang pagkabaliw niya. Bakit kasi siya pa ang kinuha niyo para pumalit kay Ate Teresita? Saka kahit walang kapalit, narito naman si Riza, reklamo niya, may halong pamimikan, dahilan upang matawa ang kanyang ina. Ikaw naman, anak. Akala ko pa naman ay may seryoso nang nangyari dyan, tumatawang sabi ng kanyang ina. Ma'am, hindi pa ba seryoso to? My peace of mind is at stake. Kapag hindi nyo napagsabihan ang babaeng yun, ako ang unang masisiraan ng bait sa kanya, sagot niya, na tila ba napipikon na lalo habang pinapakinggan ang halakhak ng kanyang ina. Alam mo, anak, unang kita ko palang kay Amihan Santos, alam kong mabubuhay ang mansyon sa personalidad niyang dala. Actually, expected ko na talaga na mangyayari yan. Pero alam ko rin naman na mabait si Amihan at maaasahan, kaya hinayaan ko na. Isa pa, mukhang gusto siya ng mga kapatid mo. Pansamantala lang naman si Amihan, Ryan. Siguro mga 4 na buwan. Kailangan kasi si Ate Teresita ng pamilya niya sa probinsya. Mabilis lang ang 4 na buwan, anak. Hindi mo mamamalayan, nakabalik na si Ate Teresita, paliwanag ng ina, na tila ba tinatangkang kalmayan siya. 4 months, ma'am. Anong klaseng parusa yan? 4 na buwan kong makakasama ang baliw na babaeng yun, reklamo niya, dahilan upang ang kanyang ama na ang umagaw ng cellphone at kumausap sa kanya. Hindi maganda na tinatawag mong baliw ang isang tao, lalo na ang isang babae na hindi mo pa naman lubusang kilala, ani ng kanyang ama sa mababa at seryosong tinig. Kahit 27 na siya, sa tuwing naririnig niya ang boses ng ama, natatameme siya. Malaki ang respeto niya rito. Your mommy is right, I ho. Unang kita ko pa lang din kay Amihan, alam kong mabait siya at maaasahan. Naiintindihan ko rin ang side mo, maingay nga siya at madaldal, dagdag pa ng ama. Narinig pa ni Gabriel ang boses ng ina na tila inaaway ang ama dahil sa sinabi nito. Napaghahalataan talagang bias ang ina niya kay Amihan, marahil dahil pareho silang tubong Nueva Ecija. But it's not enough reason para mag-name calling ka sa kanya, patuloy ng ama. Maybe ganyan lang talaga ang personality niya. She's free-spirited, lively, and loud. But we trusted her, kahit panandalian lang siya, Ryan. Nangako naman siyang aayusin niya ang trabaho niya, kaya sana'y mapagpasensyahan mo na lang kung maingay siya minsan. Sa huli, wala na rin siyang nagawa kundi ang bumantong hininga. Ano pa bang ay lalaban niya sa ama? Wala na siyang choice kundi ang pagpasensyahan ang babaeng madaldal. Don't worry, anak. Tatawag ako sa kanya at sasabihin ko na medyo bawasan ang kakulaitan, lalo na kung kakauwi ka lang o bagong gising ka, okay, singit ng ina. I love you, anak. Ikaw na ang bahala, Ryan, sa mga kapatid mo ha. Tatawag-tawag na lang kami para kumustahin kayo ng madalas. Mag-iingat kayo palagi, Ryan, dagdag pa nito bago tuluyang magpaalam. Natulala na lamang siya sandali sa kawalan matapos ang pag-uusap nila. Hindi niya tuloy alam kung nakatulong pa ba ang pagsusumbong niya o hindi. Sana lang talaga ay makinig si Amihan sa mommy niya at bawasan ang pagiging makulit nito. Damn it, ano pa bang magagawa ko? I have to endure her craziness for 4 months. Good luck to me na lang, daing na lamang niya bago nagbihis. Sa mga sumunod na araw, mukhang dininig ng langit ang panalangin ni Gabriel Salazar. Mukhang gumana din naman ang pagsusumbong niya dahil nabawasan nga ang pag-iingay at kakulaitan ni Amihan Santos. Siguro'y natawagan na nga ito ng mommy niya noong nagsumbong siya rito. Kapag nasa paligid siya, tumatahimik si Amihan Santos at umaakto na akala mo'y well-trained na servant. Magsasalita lang ito kapag kinakausap niya, na ipinagpapasalamat naman niya. Pero kapag kasama nito ang mga kapatid niya, lalo na ang bunsong si Aldrich,
ay parang may piyesta lagi sa mansyon sa kaingayan ng dalawa. Pinapalampas na lang niya ngayon. Dahil minsan lang din naman kung umuwi ang mga kapatid niya, na alam niyang stress sa pag-aaral, nagpasya siyang magpahinga muna. Drake, what's my schedule for today? Tingnan mo nga kung may mga importanteng meetings ako today, tanong niya sa sekretaryo niya, na mabilis namang tumipa sa hawak nitong tablet. Wala naman po kayong importanteng meeting for today, sir. Pero may nakasked po na pupunta kayo sa warehouse ng industrial supplies natin para mag-monitor. Sandali, ikaw po ang nagpalagay niya noong last week. Mamayang 3 PM pa naman po, sagot nito. Yun lang ba? Tanong niya. Yes, sir, sagot ng sekretaryo. Tumango siya, inalis ang suot na reading glasses, at sumandal sa kanyang swivel chair. Gym mo muna yan for today, Drake. Uuwi ako ng maaga ngayon. I'm not feeling well, aniya habang hinilat ang matangos niyang nose bridge. Sure po, sir. Gusto niyo po bang tawagin ko na ang driver niyo para may maghatid sa inyo pauwi? Alok nito, na tinanguan niya. Yes, please. After your duty, pwede ka na ring umuwi. Thank you, sagot niya. Magalang na tumango ang sekretaryo niya bago ito lumabas ng opisina. Ipumikit naman niya ang mga mata para magpahinga sandali. Nang muling bumalik ang sekretaryo niya para sabihing nasa lobby na ang driver niya, nag-ayos na rin siya. Nag-alok pa ito na samahan siya, pero tinanggihan niya. Habang nasa biyahe pa uwi, nakapikit lang siya at nagpapahinga sa may backseat. Saktong 2 PM na ng hapon nang makarating sila sa mansyon. Tahimik ang paligid, na ipinagpasalamat niya. Thank God, wala munang maingay na babaeng sumalubong sa akin, aniya, na ang tinutukoy lang naman ay si Amihan Santos. Diretso siyang pumasok sa loob ng mansyon at aakyat na sana sa hagdan nang may mapansin siya sa gawin ng pool area. Napakunot ang noo niya nang makita ang tila may nakalutang sa tubig na umagaw ng atensyon niya. Naglakad siya palapit doon, at nang makita niya si Amihan Santos na nakadapa sa tubig at hindi gumagalaw, nataranta siya. Amihan Santos, sigaw niya at basta nalang ibinagsak ang phone na hawak niya. Inalis niya rin ang sapatos at itim na coat bago tumalon sa tubig. Hoy, baliw, sigaw niya habang hinablat ang balikat nito para sana iahon. Ngunit nagulat siya nang pumiglas ito at biglang sumigaw, 130. Tuwang-tuwa pa itong tumingin sa kanya. Natulala na lang si Gabriel Salazar. Sir Gabriel Salazar, bakit nandito ka? Akala ko'y nasa kumpanya ka pa ngayon. At ganyan ka pala maligo, formal attire lang. Sir, puna ng babae nang mapansin siya, na ikinapanting ng tenga niya. Are you really crazy? Ano bang ginagawa mo rito? Ha? Sigaw niya, hindi napigilan ng inis. Nagulat ang babae pero sumagot pa rin ito. Naliligo. Wala naman na kasi akong gagawin at isa pa, ang init ng panahon kanina. So ito, nagtatampisaw ako para fresh always. Nagpaalam naman ako sa mga kapatid mo kanina, sir. At pumayag naman sila bago umalis pabalik sa kondo nila. Ganon ka ba mag-swimming, ha? Nakalutang lang at parang wala ng buhay. I thought nalunod ka na, galit niyang sabi. Nagsalubong ang mga kilay ni Amihan Santos at umiling. Hindi Binibilang ko kasi kung gaano ako tatagal na nakalublob sa tubig. In fairness, nakaabot ako ng 130 seconds. Makaka 150 pa nga sana ako kung hindi mo ako ginambala, sagot nito na tuwang-tuwa pa. Napaungol na lamang si Gabriel Salazar. Nazando na naman siya ng pasaway na si Amihan Santos. Balak ka na talagang babae ka, piken niyang sabi at lumangoy na palayo rito. Sir Gabriel Salazar, wait lang. Kaya ka ba tumalon para isave ako dahil akala mo'y nalunod na ako? Ginawa mo ba yun dahil mahal mo na ako? Baliw na tanong nito. Mabilis at malakas na bulalas niya. No, para maputo lang anumang sasabihin nito. Hinarap niya si Amihan Santos nang makaahon na siya sa pool at madampat ang mga gamit na iniwan niya sa ground. I jumped to save you dahil akala ko nalulunod ka na. Pero inaatake ka lang pala ng kabaliwan mo. And no, don't you think na ginawa ko yun dahil mahal kita or what? I did it dahil ayokong maligo sa pool namin na may namatay na pangit at baliw, sagot niya, na ikinapangiwi naman ni Amihan Santos. Hala, grabe siya Ilang bote ng kaseryosohan bang nilaklak mo, sir, at di ka mabiro. Ang harsh mo naman, mapangit, waga, sir, baka sa akin ka rin bumagsak ha. Sagot nito,
Gusto pa sana itong sagutin ni Gabriel Salazar, pero alam niyang matatalo lang siya. Palagi namang nagwawagi si Amihan Santos na pikenin siya. Moktol na lamang niya at iniwan na ito. Muli siyang pumasok ng mansyon na basang-basa. Lalo tuloy bumigat ang pakiramdam niya't nilamig. Kinagabihan, matapos magluto at maghain ni Amihan Santos ng hapunan, hindi pa rin bumababa si Gabriel Salazar. Wala pa si Sir Gabriel Salazar Siguro'y nakatulog yun. Akyatin mo na kaya't tawagin mo na siya, ani Riza, nakatuwang niya sa pagluluto at paghahain sa mesa. Bakit ako? Siguradong mainit pa rin ang dugo niya sa akin dahil sa nangyari kanina sa pool. Mamaya niyan, hindi na ako makababa ng buo rito kapag ako ang umakyat doon para tawagin siya. Ikaw na lang, hirit niya. Naikwento na kasi niya rito ang nangyari at napag-alitan na rin siya nito. Ewan niya ba kung bakit ganun lagi ang nangyayari sa kanila ni Gabriel Salazar. Hilig-hilig mong pikenin si Sir Gabriel Salazar. Ayos naman na kayo noong nakaraang mga araw. Gusto mo naman yata na matawagan ko ulit si Madam Janica. Nako, Amihan Santos, kapag naulit pa to, si tita rin na muna ang tatawagan ko, banta ni Riza. Napanguso siya sa sinabi nito. Ate Riza, hindi ko naman kasi talaga intensyon yun. Hindi ko rin naman kasalanan na tumalon siya at akalain niyang nalunod ako, no, depensa pa rin niya sa sarili. Totoo naman kasi na wala siyang intensyon na asarin ulit si Gabriel Salazar o pikenin ito. Sinunod naman niya ang pakiusap ni Madam Janica na iwasan ang kakulaitan niya kapag nasa paligid si Gabriel Salazar. Pero tuwang-tuwa pa rin ito sa kanya. Ano bang malay niya na maaga itong uuwi kanina at makikita siyang nakalutang sa pool? Sa pool, huwag ka nang magdahilan. Umakyat ka na lang doon, Amihan Santos, tawagin mo na siya bago pa lumamig ang pagkain. Ayaw ni Sir Gabriel Salazar ng malamig na pagkain, utos muli ni Riza. Wala rin siyang choice kundi sundin ito. Inakyat ni Amihan Santos ang ikalawang palapag ng mansyon kung nasaan ang silid ni Gabriel Salazar. Pagtapat sa kwarto nito, huminga muna siya ng malalim bago kumatok. Sir Gabriel Salazar, Sir, handa na po ang dinner nyo. Lumabas na po kayo, Sir. Masarap ang mga niluto namin. Sigurado na magugustuhan mo. Lalo na yung tortang talong. Ako ang nagluto noon. The best ako magtorta ng talong kaya siguradong magugustuhan mo yun, madaldal niyang sabi habang kumakatok. Ngunit katahimikan lamang ang sumagot. Walang reply. Sir Gabriel Salazar, muling subok niya, pero wala pa ring tugon. Sinubukan niya ulit kumatok, pero wala pa rin. Tulog pa kaya siya, tanong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang pinaihit ang doorknob ng pinto nito. Bukas. Hay, bahala na. Aniya nang bumukas ang pinto. Sumilip siya sa loob, at ang sumalubong sa kanya ay ang medyo madilim na silid. Ang liwanag mula sa malaking aquarium lamang ang nagsisilbing ilaw, sapat na para makita niya si Gabriel Salazar na nakahiga pa sa kama nito. Sir Gabriel Salazar, pasensya na sa abala at pagpasok sa kwarto mo, pero ready na kasi yung dinner mo. Sabi ni Ate Riza, ayaw mo ng malamig na pagkain kaya nang aabala na ako, nag-aalinlangan niyang sabi. Ngunit wala siyang nakuhang tugon mula kay Gabriel Salazar. Naglakas loob siyang pumasok ng tuluyan at lumapit dito. Sir Gabriel Salazar, tawag niya rito. Nang malapit na siya, doon niya lang nakita na wala itong suot na pang-itaas at tanging ibabang bahagi lamang ng katawan nito ang nakakumot. Napalunok si Amihan Santos at pinigilan ang nabubuhay na kalandian sa kanyang dugo. Ang gwapo-gwapo talaga ng Poy kunin na to. Hindi mo aakalaing suplado kapag gising kasi parang natutulog lang na prinsipe. Need mo ba ng true love's kiss para gumising, sir? Hirit niya, sabay mahinang hagat-jet. Sir Gabriel Salazar, gumising ka muna po at kumain. Tawag niyang muli rito at hinawakan ang braso nito. Nagulat siya nang madama ang sobrang init nito. Hala, ang init. Shoota, nilalagnat ka ba, sir? Bulalas niya. Mabilis niyang idinampi ang likod ng palad sa noo at leeg nito. Doon niya lang din napansin ang malalim na paghinga nito at panginginig ng katawan. Anak ng Monay, nilalagnat nga siya. Mabilis siyang bumaba para sabihin kay Riza na inaapoy ng lagnat si Gabriel Salazar. Nanghingi siya rito ng bimpo at palanggana na may maligamgam na tubig bago muling bumalik sa silid ni Gabriel Salazar. Sir Gabriel Salazar, pupunasan ko kayo ha para bumaba kahit papaano ang lagnat mo. Nako, ang init-init mo, nag-aalala niyang sabi.
Kinuha niya ang thermometer para tingnan ang temperatura nito. Binasa niya ang bimpo sa tubig sa palanggana at pinunasan ang mukha at leeg ni Gabriel Salazar. Mahihinang ungol at daing lamang ang naririnig niya rito, patunay na may lagnat nga ito. Kasalanan ko pa yata to, sir. Nilanat ka yata nung tumalon ka sa pool dahil akala mo nalunod ako. Sorry, Sir Gabriel Salazar, bulong niya, nakukonsensya. Feeling niya ay siya ang may kasalanan kaya ito nilalagnat. Kaya marapat lamang na asikasuhin niya ito. Sir Gabriel Salazar, susuotan kita ng sweatshirt ha para hindi ka masyadong lamigin, palam niya muli. Matapos itong panasan, kahit mahirap, nagawa niyang iangat ang katawan nito at bihisan. Palagay naman niya ay gising na ang diwa nito pero nanghihina ang katawan dahil sa lagnat. Ipinagpapasalamat na rin niya na nakapajama na ito kaya medyas na lang ang isinuot niya sa paa nito bago ito muling kinumutan. Saktong tapos na siyang bihisan ito nang dumating si Riza na may dalang tray na may mainit na lugaw at tubig. Amihan Santos, nagluto ako ng lugaw para kay Sir Gabriel Salazar. Pakainin muna natin siya bago pa inumin ng gamot. Nako, kawawa naman si Sir Gabriel Salazar. Ngayon lang siya nilanat ng ganito. Ani Riza, kita rin ang pag-aalala para sa amo. Salamat, Ate Riza. Ako na ang bahala rito. Kasalanan ko naman yata kaya siya nilalagnat ngayon, sagot ni Amihan Santos. Ano ka ba? Hindi mo naman yan ginasto. Sabi mo nga, di ba? At siguradong hindi mo rin ginasto ang nangyari, sagot ni Riza, pilit na pinapakalma si Amihan Santos. Nangyayari sa kanya, hindi na siya nagkomento at kinuha na lamang ang mangkok ng lugaw sa tray. Sir Gabriel Salazar, may dalang lugaw si Ate Riza. Kumain ka muna para makainom ka na ng gamot, aniya habang nakatitig dito. Maya-maya, unti-unting damilat ang mga mata nito at tiningnan siya, ngunit sandali lang dahil muli rin itong pumikit. Ayoko, anito sa garalgal at nanghihinang boses. Nako, Sir Gabriel Salazar, hindi pwede. Kailangan na may laman ka sa tiyan mo kahit konti para makainom ka na ng gamot. Sige na, sir, kahit konti lang. Ako na magsusubo sa'yo, pagpupumilit niya. Tumingin siya kay Riza at nagpatulong na alalayan ito. Sinandal nila ito sa headboard ng kama nito. Kahit konti lang, sir. Kumain ka. Ito na, susubuan na kita ha, sabi niya habang sumandok ng konting lugaw sa kutsara. Nakatitig lang si Gabriel Salazar sa kanya, at dahil sa lagnat, wala itong nagawa kundi hayaan siyang subuan ito. Nagpaalam na rin muna si Riza para bumaba at asikasuhin ang mga naiwan sa kusina. Ayoko na, Amihan Santos, sabi nito nang makapitong kutsara pa lang ang naisuubo. Ha, pero nakakailang kutsara ka pa lang, sir. Kumain ka pa, konti pa, pagpupumilit niya ulit. Sumandok siya ulit at susubuan sana itong muli pero umiling na ito. Ayoko na nga, kahit mga 20 na subo ka lang, sir, hirit niya. Kahit may lagnat, nakatanggap pa rin siya ng masamang tingin mula rito, kaya napangiwi siya. Sige, 10 na lang pala. Hira, sabi ko nga, tama na. Sige, sir, okay na siguro yun, sabi na lang niya at hindi na nagpumilit pa. Iniwasan na rin muna niyang magpasaway at baka lalo itong ma-stress at tumaas lalo ang lagnat. Kinuha niya ang gamot at baso sa tray. Siya na rin ang nagpainom dito bago ito muling ay nalalayan na may higa sa kama nito. Inayos niya ang kumot nito at sinuklay ng mga daliri niya ang nag-ulong buhok nito. Matulog ka na, Sir Gabriel Salazar. Dito lang ako at babantayan kita. Magpagaling ka, aniya. Gabing iyon, buong magdamag na nagbantay si Amihan Santos sa kawawang amo. Inabot ng halos 2 araw bago bumuti ang lagay nito. Ayan, Sir Gabriel Salazar, mukhang ayos ka na talaga, sabi niya nang makita itong bumangon. Gagaling ka ng mabilis kasi ako ang nurse mo, makulit na wika ni Amihan Santos matapos iabot ang baso ng tubig at gamot kay Gabriel Salazar. Napakaingay, salisal-iwang irap nito. Aba, grabe ka naman, sir. Wala ka man lang thank you, dyan. Almost 2 days akong naging personal nurse mo ah. Ako ang nag-alaga sa'yo, nagpakain sa'yo, nagpupunas ng yummy mong katawan, at nagbantay sa'yo magdamag. Ako lahat yun, si Amihan Santos Bell. Tapos hihirapan mo lang ako. I don't deserve this treatment, pagdadrama niya. Marahas na nag-ulo ni Gabriel Salazar ang buhok nito, hudyat na naiinis na ito.
Gayunpaman, napabuntong hininga rin ito. Okay, fine. Thank you, Amihan Santos. Anito na tila labas sa ilong at hindi pa makatingin sa kanya ng diretso. Parang labag naman sa loob mo. Nako, huwag na nga lang. Kung ganyan lang din naman ang thank you na matatanggap ko, huwag na lang, lungkot-lungkutan niyang sabi at tinalikuran si Gabriel Salazar. Gosh, why are you so crazy and annoying, Amihan Santos? Pigil ang inis nitong tanong. Why are you so masungit and picky naman? Buwelta niya. Napatanga na lang si Gabriel Salazar at inirapan niya ito. Alalay nga pala ako rito at muchacha. Sure, iniisip mo na kasama naman sa trabaho ko yun kaya okay lang kahit di ka mag-thank you, sir. Sorry, nadala lang ako. Nakakapanood kasi ako ng drama, birong dagdag pa niya. Dinampot ni Amihan Santos ang mga pinagkainan nito at akmang tatayo na sana nang matigilan siya sa pagsasalita ni Gabriel Salazar. Thank you, pasasalamat nito na mas sincere na. Nang tingnan ito ng dalaga, nakatingin na rin ito sa kanya at bumantong hininga. Thank you for taking care of me, Amihan Santos. Okay, para makabawi ako sa pag-aasikaso mo sa akin, tell me anything you want. Kahit ano, makabawi man lang ako sa'yo. Huwag na, sir, nakakahiya naman. Isa pa'y na-hurt na rin naman ako eh. Okay na yun, part of the job, sagot niya rito. Pero ang totoo, nagpapakipot lang siya at mukhang effective naman ang pagdadrama niya kanina. Come on, Amihan Santos. I insist, okay, and I'm sorry kung hindi ako nakapagpasalamat sa'yo kaagad. Kaya nga, bigyan mo ako ng chance na bumawi. Bakit ba ako ang nanunuyo ako ang amo dito? Anito na nakasapaw na ang palad sa mukha nito. So napipilitan ka nga at hindi talaga bukal sa loob ang pag-thank you, sir. Huwag na talaga, goodbye. Hindi, I'm serious. Sige na, sabihin mo na ang gusto mo para makabawi na ako sa'yo. You deserve it for taking good care of me at sa hindi pagsasabi kina daddy about it. Totoo naman na nakiusap ito sa kanya na huwag nang ipaalam sa mga magulang nito na nilalagnat ito dahil ayaw nitong mag-alala ang mga ito. Isa pa, nangako rin ito na magpapagaling agad. O baka dahil mahusay lang talaga siyang mag-alaga. Seryoso naman sa ino-offer nito. Talaga ba, sir? Kahit anong request ko, okay lang, tanong niya habang kumunat pa ang noo nito bago sumagot. Oo, kahit ano, Amihan Santos, sagot ni Gabriel Salazar. Nakangisi siya na ikinabahala ng lalaki. I mean, kahit ano basta huwag lang ang katawan ko, mabilis na pahabol nito. Napahikab si Amihan Santos. Ano ba yan? Napaka-cage mo naman, sir, aniya. Pero biro lang naman talaga yun, Amihan Santos. Seryoso na kasi, natatawa na lamang siya sa reaksyon nito. Sige na nga, madali lang naman akong kausap at madali lang din ang mga request ko, sir. 3 lang naman, aniya. Totoo, tanong nito kaya tumaas ang kilay ni Gabriel Salazar. 3. Aba, abuso na yata yan, Amihan Santos. Ito naman si Sir Gabriel Salazar, mabiro. Joke lang naman. Ang gusto ko lang talaga, sana na request ay manood ng sine, sabi niya na kinikilig-kilig pa. What? Manood ng sine? Oo, sir, kasi isa sa mga nasa bucket list ko yun. Natupad na yung makapunta ako rito sa Manila, makapag-grocery, makatapak sa Mall of Asia, makapaggala sa seaside, at makaligo sa pool ng mayaman. Yung panunood ng sine kasama rin yun sa bucket list ko. May nakita akong movie sa internet na gusto kong mapanood at ipapalabas na yun sa Biyernes. 2 weeks na ako rito at wala pa akong day off, so ipapaalam ko sana sa'yo kung okay lang, paliwanag niya rito. Natulala naman sandali si Gabriel Salazar sa napakasimpleng kahilingan ni Amihan Santos. Napakurap-kurap ito. Sige, pumapayag na ako. Ako na rin ang magbibigay ng pambili mo ng tiket at panggastos. So, are we okay now? Wala na akong utang sa'yo, sabi na lang nito, parang matapos na. Napatili naman ng mahina si Amihan Santos at parang kinikilig sa kinatatayuan. Okay na okay, sir. Bayad ka na. Thank you so much. Sagot niya bago lumabas ng silid. 2 araw ang nakalipas, tuluyan nang gumaling si Gabriel Salazar. Balik na ulit siya sa pagtatrabaho at paghahabol sa mga naiwang trabaho noong nagkasakit siya. Nang maalala niya yun, bumalik na naman sa isipan niya si Amihan Santos.
Aaminin niya na iritang-irita siya sa kaingayan at kabaliwan nito, pero sa nagdaang mga araw ay medyo nabawasan na ang iritasyon niya rito. Siguro'y dahil sa ginawang pag-aalaga at pagbabantay nito sa kanya noong magkasakit siya. Hindi kasi talaga siya nito iniwan at palagi siyang chine-check kung okay lang ba siya. Ito rin ang nagpapakain at nagpupuna sa kanya noong hindi pa niya kayang kumilos. Naramdaman naman niya na maasikaso ito sa kabila ng kabaliwan nito. Napailing-iling pa siya at napangisi ng maalala ang mga simpleng bagay na nabanggit nito na nasa bucket list nito na nakakapagpasaya rito. What a crazy girl, wala sa sariling bulalas ni Gabriel Salazar. Nagulat tuloy ang sekretaryo niyang si Drake na naguulat sa kanya. Sir, antag nito at natauhan siya. Oh, nothing, Drake, aniya at bumaling sa screen ng laptop niya. Nakita niya ang oras at araw doon. Naalala niya na ngayon pala ang pakiusap ni Amihan Santos na manonood ito ng sine. Drake, wala naman na akong meetings for today, right? Wala na po, sir. Pero may mga documents kayong need na pirmahan agad at mga proposals ng mga engineers natin. I'll handle those, but not today, aniya at tumayo. Sir, may lakad po ba kayo? Usyoso na tanong ng kanyang sekretaryo. Yeah, I have some personal matters to attend ta. Kung may pumunta rito, sabihin mo'y bumalik na lang bukas, okay? After your work, umuwi ka na rin, tinapak pa niya ang balikat nito bago siya lumabas ng opisina niya. Tumawag pa siya sa mansyon nila at tinanong kung nasaan na si Amihan Santos. Si Riza ang sumagot sa telepono. Nako, kakaalis lang din, sir. Nagpahatid kay Jomez Samoa. Sabi niya'y manonood daw siya ng sine at pinayagan mo naman daw po siya, sagot ni Riza sa kabilang linya. Ah, ganun ba? Oo, pinayagan ko nga siya. Thank you, Ate Riza. Binaba na rin niya ang tawag ng saktong nasa parking na ang elevator. Diretso siya sa sasakyan niya at nagmaneho. Hindi niya alam kung bakit niya yun ginagawa ngayon, kung bakit gusto niyang humabol at makasama si Amihan Santos manood ng sine. Pero yun kasi ang iniuutos ng isipan niya na sinusunod na lang niya. Siguro'y hinahanap na ng sistema niya ang kabaliwan nito. Makalipas ang ilang oras ng pagmamaneho, nakarating din siya sa binanggit na mall ni Riza. Dali-dali niyang tinunton ang sinihan ng mall at hinanap si Amihan Santos. Tilang inayon naman ng pagkakataon nang makita niya itong palapit pa lang sa sinihan. Tumigil siya sandali at huminga ng malalim. Nagpunas pa siya ng paisang noo dahil sa pagtakbo bago ito nilapitan. Amihan Santos, casual niyang tawag sa babae. Nagulat naman ito nang makita siya. Hala, Sir Gabriel Salazar. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing binabawi mo na ang pagpayag mo sa request ko at nandito ka para pauwiin na ako. Aba, hindi na pwede, sir. Nakabili na ako ng tiket. Oh, himutok nito at pinaypay pa sa harapan niya ang hawak nitong tiket. Ang ingay mo talaga at ang eskandalosa. I'm not here to tell you to go home, okay? Kung hindi pala, anong ginagawa mo rito? Nothing. May pinuntahan lang ako rito at it just happened na nakita kita. So lumapit ako, pagdadahilan niya na wala namang katotohanan. Lihim niyang minura ang sarili sa nangyari sa kanya. Ah, ganun ba? Wala ka naman bang gagawin, sir? Gusto mong samahan mo na rin ako manood? Maganda ang movie, promise. Pero ikaw na ang bumili ng tiket mo ha. Sakto lang ang budget ko alok nito na ikinatuwa niya. At least hindi na niya kailangang i-insist ang sarili niya na sumama rito. Okay, sige, wala naman na akong gagawin. Anong movie ba yan? Tanong niya, napangisi. Napalunok si Gabriel Salazar nang makita ang title ng movie na horror pala ang panunuorin ni Amihan Santos. Ano, sir? Kaya mo ba? Balita ko pa naman sobrang nakakatakot ang movie na to. Baka mahimatay ka ulit, ha? Pang-aasar ni Amihan Santos na ikinainis niya. No, I'm not. Para horror movie lang. Where's the ticketing booth? Bibili ako, aniya at pinanindigan ang pasya. Sinamahan siya ni Amihan Santos na bumili ng tiket, at sakto pa na nasa tabi nito ang napili niya. Bumili na rin siya ng makakain nila bago pumasok sa loob ng sinehan. Halos 2 oras din ang movie na yun, na pinagsisihan niyang pinanood dahil kulang na lang talaga ay gamulong sa sahig si Amihan Santos sa pagtawa at pang-aasar sa kanya nang matapos ang pelikula. Grabe ka talaga, sir. Makasigaw at makakapit sa upuan mo kanina. Sana na videohan kita, siguradong sisikat ka.
Kaso bawal. Napakagwapo mo at ang sanggit-sanggit mo, pero horror movie lang pala ang makakapagpasa sa'yo. Pang-aasar pa rin ni Amihan Santos na ikinainit ng tenga niya dahil sa pikan dito na pinipigil niya. Stop it, Amihan Santos. Tumigil ka na nga, hindi na ako natutuwa, ani Gabriel Salazar habang pinipigil ang tawa. Okay, okay, titigil na po, sabi nito at nagtaas pa ng 2 kamay. Napapalatak na lamang siya ng dila. Tara na nga, let's eat before we go home. Talaga, sir, ililibre mo ba ako? Ay nako, wala akong budget, sir, pamasahe na nga lang ang pera ko. Hindi mo pa kaya ako pinapasahod, oh, aniya. Tayo na nga kumain bago pa magbago ang isip ko, sagot niya at nauna nang naglakad. Halos dinner na rin kasi nang matapos ang movie. Sa isang simpleng restaurant sila kumain sa loob pa rin ng mall. Habang kumakain ay panay pa rin ang daldal ni Amihan Santos tungkol sa movie na napanood. Tumigil ka na nga muna sa kadadaldal mo, Amihan Santos. Kumain ka na lang muna. Bakit ba kasi ang ingay mo? Saan ka ba pinaglihi? Tanong ni Gabriel Salazar. Ganito na kasi talaga ako, sir. Masayahin lang talaga ako para iwas stress. Ang dami-dami na ang problema ng mundo, dadagdag pa ba ako? At saka sabi ni na mama at papa na huwag palaging nalulungkot kasi nakakabigat sa buhay ang problema. Hindi nauubos ang problema, kaya kung papadala ka palagi, ma-stress ka lang. Malulunod ka pa, sabi nito na ikinatahimik niya. Minsan kasi ay ganun siya, konting problema lang sa kumpanya nila ay para na siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Siguro dahil ayaw niyang ma-disappoint ang daddy niya na nagpasa ng kumpanya sa kanya. Kaya minsan, sir, kapag maingay ako at makulit sa mansyon, pagpasensyahan mo na. Babaeng bakla kaya ako, kaya gusto ko na palaging masaya ang aura ng lahat ng nasa paligid ko, dagdag pa nito. Napakunot ang noo niya. Babaeng bakla, what do you mean by that? Babaeng bakla, yung babaeng masayahin, low-carey, at walang nege sa katawan. Ganun. Puro kasi baklang ang kasama ko sa parlor ko noon sa amin sa Nueva Ecija, sir. Kaya na-adopt ko na rin ang pagiging masayahin nila. I love them kasi parang wala silang problema at ang saya-saya nilang kasama. Kapag kasama mo sila, walang dull moment at tatawa ka lang palagi. Most of them pa ay breadwinner ng mga pamilya nila, kaya nakaka-proud. Minsan nga lang, nakakalungkot na grabe sila kung husgahan ng iba. Ipinahayag nito ang saloobin na, sa unang beses, ay hindi niya ikinainis. I agree with you. I'm not against them too. May mga kilala at kaibigan din naman akong bakla, may mga engineers at mga empleyado rin kami sa kumpanya. Mababait sila at masisipag, kaya ewan ko na lang talaga sa mga taong saradong utak. Mas inuuna pa ang manlay at manakit ng damdamin ng kapwa kaysa pagbutihin ang buhay nila. Sa mga oras na yon ay nagkaroon si Gabriel Salazar ng paghanga kay Amihan Santos. Hindi niya inaasahan na ganito pala kabuti ang puso ng dalaga. Marahil ay dahil natabunan ng irita niya sa kadaldalan at kabaliwan nito kaya hindi niya napapansin ang kabutihan nito. So, may parlor ka pala sa Nueva Ecija. Why did you decide na magtrabaho bilang maid sa amin kung may sariling negosyo ka naman pala? Tanong niya muli kay Amihan Santos. Kasi nga nasa bucket list ko ang makapunta ng Maynila. Seriously, yun talaga ang dahilan. Oo nga. Sir, mababaw man sa'yo, pero isa talaga yun sa dahilan ko. Bukod, syempre, sa malaking sahod. Hindi pa kasi ako nakakapunta rito dahil nga inaasikaso ko yung parlor ko at wala naman akong dahilan pa noon para pumunta rito. Kaya nung nag-offer si Tita Teresita de la Cruz na pumalit muna ang ate ko sa kanya pansamantala, ako na ang sumalaw. Since di naman pwede si ate kasi katwang siya ni mama sa kantin, at single mom pa siya. Ilan ba kayong magkakapatid at pang-ilan ka? Tanong niya muli sa babaeng abala sa pagkain pero sumasagot din naman. 3, sir. Pangalawa ako. Sinundan ko si Ate Maya, tapos ang bunso namin ay lalaki, kasing edad ng kapatid mong si Sir Aldrich. Melvin naman ang pangalan niya. Lalo tuloy siyang nadadala sa kuryosidad na mas kilalanin pa si Amihan Santos. Para bang nagkakaroon na siya ng interes sa babaeng araw-araw na sinusundo ang pikin niya. Hindi nila namalayan ang oras at napasarap ang kwentuhan nila. Hindi naman iyon pinagsisisihan ni Gabriel Salazar dahil kahit papaano'y mas nakilala na niya ito.
Pakiramdam din niya ay nakapagpahinga siya ng mahaba habang kasama si Amihan Santos. Mabilis na lumipas ang mga araw, at nakaisang buwan na rin si Amihan Santos sa paninilbihan sa mansyon ng mga Fabrigues. Wala naman siyang naging problema sa nagdaang isang buwan dahil masaya naman siya sa ginagawa. Yun nga lang, minsan ay napapagalitan pa rin siya ni Gabriel Salazar kapag sumosobra na ang kakulaitan niya. Medyo nabawasan na rin naman ang pagsusungit nito simula noong nakapagkwentuhan sila sa mall. Hilig pa rin niyang asarin at pikunin ito, pero minsan ay pakiramdam niya na daily routine na lang nila iyon at nakasanayan na. Hindi buo ang araw nila kapag walang asaran. Isang araw, nagpaalam si Amihan Santos kay Gabriel Salazar na uuwi muna sa kanila sa Nueva Ecija dahil birthday ng papa niya. Pumayag naman si Gabriel Salazar kaya't nag-empake na siya. Siguraduhin mo na babalik ka pa rin, Ate Amihan Santos, ah. Mamimiss kita kaagad, ani Aldrich nang magpaalam siya sa mga ito. Nasa sala ang tatlong magkakapatid na gwapo. Oo naman, Aldrich. Babalik din ako agad. 2 araw lang naman ako sa amin. Hindi bale, papasalubungan na lang kita, suhol niya. There's no need for that, Ate Amihan Santos. Basta bumalik ka lang dito, okay na ako, sagot ni Aldrich. Napangiti naman siya at ginulo ang buhok nito. Parang kapatid niya na talaga ito. Sunod niyang tiningnan si Arwin at Gabriel Salazar na tahimik lang na nanonood sa eksena nila ni Aldrich na parang mangingibang bansa. Sir Arwin, Sir Gabriel Salazar, alis na po muna ako. Salamat sa pagpayag na umuwi ako, Sir Gabriel Salazar. Masayang masaya si Papa nung tumawag ako sa kanya kagabi, aniya. Don't mention it, hindi naman kami mahigpit dito, at isa pa, espesyal na araw yan ng father mo. So, hindi ka namin dapat pagbawalan, seryosong sabi naman ni Gabriel Salazar. Ngumiti na lang siya rito at muling nagpasalamat. Ingat ka sa biyahe mo, Ate Amihan Santos. And please bring us some delicacies of Nueva Ecija. Namiss ko na rin pumunta sa Nueva Ecija kina Lolo, paalam rin ni Arwin sa kanya. Sinamahan pa siya ni Gabriel Salazar sa labas ng mansyon. Ihahatid siya ng driver nito sa sakayan ng bus. Sigurado ka na hindi ka na magpapahatid sa inyo. Pwede ka namang ipagmaneho ni Kuya Joma, anito na iniling niya. Hindi na, sir. Abala pa yun kay Kuya Joma. At saka ilang oras lang naman ang biyahe. Diyan na lang ako sa terminal magpapahatid kay Kuya Joma. Nakipagtitigan ito sa kanya ng ilang segundo, tila may nais itong sabihin na hindi nito masabi. Naisipan na naman niya tuloy na asarin ito. Bakit ganyan ka makatingin, sir? Nako, siguro mamimiss mo ako, no? Ayaw mo lang aminin kasi nahihiya ka, hirit niya rito. Nalukot naman ang mukha nito. What? Of course not. Kahit magtagal ka pa roon, hindi kita mamimiss, Amihan Santos. Actually, natutuwa pa nga ako dahil finally, matatahimik na rin ang mansyon ko for at least 2 days na mawawala ka. Asus, deny to death pa. O siya, sige na, sir. At ako'y ilalarga na para maaga akong makarating sa amin. Ingat kayo rito, Sir Gabriel Salazar. Paalam, aniya rito. Yeah, you too. Ingat ka rin, Amihan Santos, mahinang sabi nito ngunit sapat na para marinig niya. Napangiti na lamang siya at hindi na ito inasar pa. Halos 5 oras din ang naging biyahe ni Amihan Santos bago siya nakauwi sa kanilang probinsya. Masayang pagsalubong naman ang binati sa kanya ng pamilya. Halos 1 buwan lang siyang nawala, pero ang drama nila ay akala mo'y ilang taon siyang nag-abroad.